Hello po! Magandang buhay! Ako po si Ate Ann and you're watching JGA TV. Mag-subscribe na kayo! Welcome sa ating online Sunday service. Ikaw ba ay bago lamang sa channel na ito? If yes, welcome sa JGL family na kung saan walang itinataas na reliyon kundi ang pakikipagrelasyon lamang sa ating Panginoon. Alam ko na excited na tayong lahat na magpuri sa Panginoon. Pero bago yan ay meron po muna tayong ilang mga paalala para mas lalo nating ma-enjoy ang ating pong worship experience today. Number 1, join! Masayang-masaya po kami kapag nababasa namin ang inyong mga comments. Pwedeng-pwede po kayong mag-type ng Amen, Hallelujah, or kahit ng inyong mga personal experience sa ating online service. At kahit po kayo ay nasa mga tahanan ninyo, ay pwedeng-pwede po kayong makipalakpak, makisayaw, para mas lalo po nating madala ang presence ng Lord sa ating mga tahanan. 2, gather. Let us celebrate the Lord's Day with our family. I-gather po natin ang ating mga family members at sabay-sabay nating pagsaluhan ang salita ng Diyos. After the service ay pwede po tayong magkaroon ng sharing time sa kung anong na-receive natin mula sa Panginoon. 3, improve. Ihanda na po natin ang ating mga ballpen, notebook at ang ating mga Bible dahil ini-encourage po tayo ng Panginoon na magsulat ng personal revelation na natanggap natin mula sa Kanya. And last, avoid. Iwasan po natin ang paggamit ng cellphone at lalong-lalo na ng social media tulad ng Facebook, Twitter, Instagram habang tayo po ay nasa loob ng presence ng Lord. Ramdam na ramdam ko po na ready na kayo. Tara na! Let us set our hearts to worship the Lord through the leading of our worship team. God bless you! Shalom! Lord, sabi mo nga sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Lord, patuloy nga po kami lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, O God. And Lord, patuloy mo kaming baguhin. Lord, magawa namin ang kalooban mo sa bawat araw, O God. And Lord, mapangiti ka namin sa bawat araw, O God. Lord, naniniwala po kami, Lord, na binabago mo kami araw-araw. And Lord, tulungan mo po kami, Lord, sa kanya-kanya naming situations, battles. Lord, ikaw lang po ang hindi na nakakaalam. Ikaw lang po ang hindi na nakakilala sa amin, O God. And Lord, we pray and declare 100% healing sa aming bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao, O God, maging sa lahat po na naapektuhan ng virus. Lord, naniniwala po kami, hindi mo hayaan na maging ganito na lang yung sitwasyon namin, O God. Lord, tulungan mo ang aming bansa. Lord, tulungan mo, Lord, ang lahat ng mga naapektuhan ng virus, O God. And Lord, we pray, Lord, na maging successful and maging safe po, Lord, yung pagbabakuna, O God, sa amin. And Lord, tulungan mo kami na huwag po kaming matakot. Lord, sinabi mo nga po, 365 times mong sinabi sa Bible, do not be afraid. O God, Lord, tulungan mo kami, huwag kaming matakot sa kanya-kanya namin sitwasyon, sa mga battles. Panginoon, for you are with us. You will help us and Lord, you will strengthen us, O God. Lord, we believe in you, O God. And Lord, naniniwala po kami sa mga gagawa ng prayer. Lord, dahil there is power, Lord, in prayer, O God. And Lord, we pray, Lord, na pabantayan namin, Lord, yung spiritual life namin. Lord, naniniwala po kami na may magandang naidulot to sa amin itong pandemic na to, O God. Lord, mas magiging better kami. Lord, mas mag-grow kami, mas magmamature kami, Panginoon, O God. Lord,
naniniwala po kami itong 2021, Lord, magiging best version kami ng aming mga sarili, O God. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, Lord, na i-increase mo yung faith namin, Panginoon, O God. Mas ma-experience ka namin this year, Panginoon, mas marinig ka namin. Lord, buksan mo ang spiritual senses namin, Panginoon, O God. Lord, we believe, Panginoon, O God, and Lord, kumikilos ka sa buhay ng bawat isa. And Lord, we declare, Panginoon, na magkakaroon ng born again experience ang lahat ng tao sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, sa inyo po kami umaasa at nagtitiwala, Panginoon. Lord, nothing is impossible with you, O God. Thank you, Lord, sa lahat ng gagawin mo. In Jesus' name we pray. Amen. At ako po yung fourth year na. Roadway to graduation na, I hope. At alam niyo po, ngayong fourth year na, meron tayong tinatawag ng thesis. At sinasabi ko po sa inyo, lalo na ngayong pandemic, na
nahihirapan po talaga ako. Meron pong point of time, umiiyak po ako sa Lord, lumuluhod po ako. At meron din time na parang di ko na alam kung ano nang gagawin ko para bang gusto ko nang sumuko pero hindi ako pwedeng sumuko dahil dala ko ang pangalan ng Panginoon. Pero alam niyo po, buti na lang talaga kasama natin ng Lord. Alam niyo, pinaalala sa akin na Lord, have faith, kapatid. Kung ikaw nasa sitwasyon ko na parang gusto ko nang tanggapin, sige, dos na lang ako, sige, ganito na lang ang grades ko. Pero sinasabi na, Lord, yan na ba ang faith mo? Huwag kang makontento sa pwede lang. Kapatid, ano yung pinapanalangin mo? Yun ang kunin mo sa Panginoon. Yun ang tanggapin mo sa buhay mo. Sinasabi sa iyo ng Lord, kung ikaw man ay nasa sitwasyon na wala kang makitang solusyon, nasa Lord ang solusyon, kapatid. Have faith. The Lord, our God, is a God who makes the way when there is no way, kapatid. Trust in the Lord with all your heart at hindi ka mabibigat sapagkat ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago at hindi nagkukulang at hindi po
circumstances, your situation, nakikita ka ng Panginoon, kapatid. And He is doing something. You just can't feel it right now, but just keep your faith. Just trust in the Lord, and the Lord will see you through that problem. You will survive, and in the end you will praise His name, and His name will be glorified in your life, kapatid. Just keep your faith to this faithful God. This God that never fails. Hallelujah. Sabi ng sa word, even though we are faithless, God is faithful, for He cannot deny who He is. Sabi ni David, never I have seen a righteous beg and forsaken. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will
kapatid. Naintindihan mo ba yun? The joy of the Lord is your strength. Ang Lord, ang kaligayahan niya ay yung malakas ka, yung kalakasan mo. Matutuwa ang Lord kung masaya ka. Natutuwa ang Lord kapag may ginagawa sila nakakapagpatatag sa'yo. Yun ang kaligayahan ng Lord. Malakas ka, ligtas ka, mapayapa ka. Yun ang joy ng Panginoon. Sapagkat siya ay tapat. Sapagkat siya ay mapayapa.
Wow. Thank you very much po for the warm welcome. Long time no see po. Pakisabi mo nga sa katabi mo, parang lalo kang pumogi gumanda ngayon Taga tayong hindi nagkikita-kita, pinapahatid ko na rin po sa inyo ang pangangamusta ng mga kapatiran namin ni Kuya Bote Carmela sa inyong lahat mula sa JGS San Antonio. Nakaka-experience din po kami ng ganito na dahil sa distancing ay meron na rin silya sa katulad doon sa labas, no? Sa amin, meron na rin silya doon sa garahe kasi hindi talaga mapagkasya sa loob, kaya naglagay na rin kami ng mga ilang silya sa labas. Siguro mga 15 to 20 rin yung nag-overflow. Kaya lang, lugi sila, walang aircon sa labas Kaya medyo, pero ang nag-sacrifice yan, sila Kuya Bote Carmela, yung mga workers, ang ina-accommodate namin sa loob yung mga bago pa, okay, tsaka yung mga senior. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon na linggo-linggo makapagsimba. Talaga lang pong patuloy tayong mag-ingat kasi patuloy ang battle natin sa virus. Di po ba? Lalo ngayon, maraming bansa ang sarado pa. Hindi pa bukas sa mga turista, maging ang bansa natin, hindi pa rin pwedeng magtanggap. Ako nga, yung visa ko, hindi ko magamit-gamit. Kami nila, Kuya Bote Carmela, meron kaming appointment sa Amerika. Sarado pa, hindi pa kami At ayoko pa pumunta kasi yung daw virus, nagpipiesta yan sa malalamig na lugar. Okay. And speaking of cold climate, napapansin niyo ba, malamig? Bukas ba yung aircon natin dito? Bukas ba? Kasi sa ibang mga katulad kaninang umaga, ang lamig, napansin niyo ba? Ang sarap, no? Sana palagi na lang ganito para tipid na sa aircon, electric fan, para tayong laging nasa Tagaytay. So, masarap, malamig. Ang prayer ko lang ay wag maka-apekto ito para manlamig yung ating pananampalataya. Nawa kahit lumalamig ang kapaligiran, ay patuloy na mainit ang ating pananampalataya. Pakitanong mo nga yung katabi mo, kamusta na ba ang pananampalataya mo? Yan ang the best. Mainit na mainit. Hindi kayang patigilin. Hindi kayang patumbahin. Amen. Kundi patuloy tayong sumasamba, sumusunod, naglilingkod sa Panginoon kahit ano pa ang mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya sa umagang ito, ang ating pong title ay pinamagatang po natin itong The Perfect Faith or sa Tagalog, ganap na pananampalataya. Posible ba magkaroon tayo ng ganap na pananampalataya? Masasabing perfect? At ano ba ang katangian ng ng ganap na pananampalataya? At bakit gustong-gusto ng Panginoon ito ay ma-develop sa atin? Napakahalaga po na maunawaan po natin at makita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganap na pananampalataya. At yan po ay babasahin natin sa Luke chapter 8, verse 22. Ay, sorry, napapindot. Ayaw makuha kasi sa isang pindot agad nade-delay. So, ready na ba kayo magbasa? Amen. Okay, ready, go! Isang araw, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, maya-maya
at pinasok ng maraming tubig ang bangka. Kaya nalagay sila sa panganib. At ginising, Guro, Guro, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin at ang malaking alon. Tumigil ang mga ito. Pagkatapos, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, nasaan ang pananampalataya ninyo? Namangha sila at natakot na nag-usap-usap, sino kaya ito? Kahit ang hangin at ang alon ay inuutusan niya at sinusunod niya. Hallelujah! So, makikita po natin dito, kahit ikaw ay nasa Panginoong Jesus na, kahit ikaw ay linggo-linggong nagpapahayag o sumasamba sa Kanya, hindi ka exempted sa tinatawag na, basahin nga natin, malagay sa panganib. Tayo pong lahat ay tumayo at saglit na manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo ay walang imposible at walang mahirap. Maging ang pinagdadaanan namin ngayong pandemic, pinagdadaanan namin mga challenges ngayon, hindi kami dapat matakot kung kami ay malulunod sa mabibigat, malalaking alon ng problema. Sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Lagi mo lang kami makitaan ng pananampalataya kapag kami, O Diyos, ay nalalagay sa mga matitinding panganib ng buhay na hindi maiiwasan habang nandito kami sa sanlibutan. Sapagkat sinabi mo na yan, na habang nandito kami, patuloy kami makakaranas, O Diyos, ng tribulation. Panginoon, mapalakas mo ang aming pananampalataya hanggang sa ito ay maging ganap upang kami nga ay makarating doon sa aming destiny, sa gusto mong maging kalagayan namin na punong-puno ng kinabukasang, punong-puno ng pag-asa. Salamat po, O Diyos, and we acknowledge the help of the Holy Spirit this morning. Speak to us, strengthen us, O God. We pray all this in the name of the Lord Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam naman po natin na ang ating Diyos ay mayroong layunin, meron siyang plano. At may tatlong dahilan bakit gusto ng Diyos na ma-perfect ang ating pananampalataya. Sabihin nga nating perfect faith. Ayan. Sino dito makakapagsabi, meron na siyang ganap na pananampalataya? Pakitaas ang kamay. Ayan. Praise God. Hallelujah. Alam nyo, hindi ko po ito pinipreach dahil narating ko na yon, naabot ko na yon. Kundi nagpapatuloy ako sapagkat ang panalangin ko, Lord, gustong-gusto kong magkaroon ng ganyang pananampalataya, lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil ang tatlong dahilan para tayo, kaya committed ang Diyos, una ay para hindi na tayo matisod, matumba. We shall never, ang ibig sabihin ng never, at any time. Okay? Sa English grammar, ang ibig sabihin niyan, yan namang shall, ginamit yan ni MacArthur, I shall return. Mas strong yan kaysa sa may o will. I will, I may, strong yan. Yung word na shall, at yan ay nakita ko sa King James Version. Gusto ng Panginoon, hinding-hindi na tayo, ano daw? Matitisod, matutumba, hinding-hindi tayo manlalamig. Hallelujah. Posible bang manlamig? Posible, di ba? Dahil nakahula nga sa Bible eh. Anong hula sa Bible? Marami ang manlalamig. Sayang, kung magkakatabi tayo eh, hihiringin ko sana sa inyo, hawakan mo nga yung braso ng kapatid mo kung nanlalamig o hindi eh. Pero hindi naman doon nakikita yun eh, di ba? Ang Diyos ang nakakakita at may paraan ng Diyos para yung temperature ng ating pananampalataya ay masukat. At
Tulad ngayon, usong-uso ang temperature measurement, di ba? Bago ka pumasok sa mga establishmento, pabariling ka. Kapag ikaw ay 37, anong ibig sabihin? Ayan, mainit. Hindi ka pwedeng pumasok. Ngayon, alam ng Panginoon ang tamang temperature ng pananampalatayang mainit. So, ayaw ng Panginoon na dumating tayo sa ganung point, kaya committed siya na i-perfect. At, pangalawa, gusto ng Diyos marating natin yung ating destiny. Maging, pakibasa nga po to, unstoppable. Walang makakapigil. Kahit ano pang alon yan, kahit ano pang malakas na hangin, tayo ay magpapatuloy. And then last, para mabigyan natin ng kalwalatian ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, naniniwala po ba tayo may magandang plano ang Diyos sa atin? Ang sabi ng Panginoon, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Bago pa tayo makonceive sa tiyan ng ating nanay, may maganda ng plano ang Diyos sa atin. At gustong-gusto niya na makarating tayo doon sa plano niya. Kaya nga, let's go to the other side. Di ba? Ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo, let's go to the other side of the lake. Alam niyo bang may magandang pagdadalhan sa atin ng Diyos na buhay? Napakaganda ng ating destiny. Napakaganda ng kalagayan na gusto ng Diyos na marating natin. Higit pa sa kaya nating isipin. Ang sabi diyan, hindi kasamaan ninyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa. Yan ang plano. Mabigyan tayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Yan ang commitment ng Diyos. Matupad yung plano na magkaroon tayo ng magandang, kinabukasan. Sa ibang version, punong-puno ng pag-asa. Kaya lang, para mangyari yan, dapat ma-perfect yung faith natin. Maging ganap. Okay? At ang Panginoon, si Jesus, ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the author. Pag sinabing author, siya yung nagpasimula. At siya rin ang mag-perfect. Wow! Hallelujah! Meron tayong Panginoon na hindi tumitigil sa trabaho. 24/7, siya ay gumagawa sa ating buhay. Naniniwala po ba tayo dyan? In good times and in bad times, God is good. God is good at all times. Okay? Hindi porke may pinagdadaanan ka ngayon ay meron kang problema mabigat ngayon ay maaari mo nang sabihin, mabuti ba ang Diyos? Kahit wala kang kapera-pera, mabuti ang Diyos. Dahil may darating na bagyo ng pagpapala sa iyo. Kaya lang meron kang may pinaghahandaan ang Panginoon. Meron ka bang sitwasyon na para bang nanghihina ka? Mga kapatid, gagamitin ng Diyos yan para ma-perfect. Alam niyo ang Panginoon, para maging ganap yung ating pananampalataya, gagamitin niya lahat ng tao. Gagamitin niya lahat ng sitwasyon. Kaya huwag na tayong magtaka kung bakit meron tayong mga kasama, mga kaibigan, mga kagrupo, na parang ang hirap pakibagayan. Meron ba kayong kaibigang makulit? Meron ba kayong kaibigang utang ng utang? Meron ba kayong kaibigang pasaway? Meron ba kayong kaibigan na daing ng daing? Meron ba kayong kaibigan ang hirap pakisamahan? Kung hindi man kaibigan, kapitbahay. Meron ba kayong kapitbahay ang hirap pakiusapan? Alam niyo, lahat po ng tao gagamitin ng Diyos
para po maging ganap yung ating pananampalataya. Maaring yung taong yan, kasama mo sa bahay. Okay? Ilang beses mo nang sinabihan na pagkakain, maghugas ng plato. Oh, wala akong pinapatamaan, ha? Dahil si Sarah naghuhugas naman yan, eh. Oh, di ba? Meron ka bang kasama sa bahay na talagang nakaka-test ng pananampalataya? Meron. Actually, ang nakaka-perfect ng ating pananampalataya, hindi yung mababait, hindi yung mga mabubuti. Huwag ka na magtaka kung bakit may mga tao hindi matanggal sa buhay mo. Kasi siya ang perfect instrument ng Diyos para lumago ka sa pananampalataya. Lalo na yung madaling magpainit ng ulo mo. Lalo na yung makita mo lang na high blood ka na. Alam mo bang blessing yun? Blessing yun! Dahil sa Kanya, mapapapray ka ng matindi. Panginoon, patayin mo na siya. Hindi, wag! Wag! Sapagkat siya ang ganap na tao para maging ganap ang ating pananampalataya. Kita niyo si Jacob, nung siya'y lumayas, saan siya dinala ng Panginoon? Di ba si Jacob ay madaya? Kaya ngayon ang pangalan niya. Alam niyo kung saan siya dinaan ng Panginoon para ma-perfect ang faith niya? Sa mas madaya kaysa sa kanya. At hindi aksidente, ang pangalan ay Laban. Laban! Sabihin nga natin kapatid, kung may sitwasyon ka, Laban! Oh. Hindi aksidente yun. At di aksidente ang pangalan Laban sa ating mga Pilipino. Kaya, meron siyang, ang nakaka-perfect na sitwasyon, hindi yung lagi kang maraming pera. Nakakapanlamig pa nga yun eh. Kasi pag marami kang pera, ang prayer mo malamig. Dahil marami kang pera, Lord, alam mo yung prayer ko kahapon, yun na rin ngayon, Lord. Pero pansin mo yung prayer mo. Pag wala kang pera, at ang mga bills ay nagtataasan, talagang ang prayer mo, Panginoon. Hallelujah! Meron pa nagpatotoo sa Calle Marino, mga kasama namin ni Ate Carmela at Kuya Bo. 13,000 ang kanyang bills. Nagkasama-sama. Wala siyang pera. May ATM siya, walang laman. The next day, putula na. Ngayon, the night before, umiyak siya ng umiyak sa Panginoon. Hallelujah. Piniga niya na yung puso niya sa pananampalataya na meron siya. Kapatid, ang nakakaganap na pananampalataya, hindi yung mabubuting sitwasyon at mababait na tao. Pasalamat ka kung meron ka sitwasyon ngayong nang napakatindi sapagkat gagamitin niya ng Diyos para ma-promote, mag-increase at maging ganap ang iyong pananampalataya. Nanalangin siya ng matindi si Sister Cherry. Talagang lumuha, Panginoon, alam ko, di ba ako iiwan pababayaan? Ikaw ang aking Diyos na buhay. Kinabukasan ng umaga, nagkalaman yung ATM niya ng 15,000. Sobra pa ng 2,000. Ano yung magic? Walang laman, nagkaroon ng 15,000? Paano ba nangyari? May tumawag sa kanya. Ang sabi, Cherry, nag-deposit ako ng pera sa ATM mo. Ha? Yan ay advance payment ko sa'yo. Tuwa siya. Kumikilos pala ang Diyos na buhay. Ang Diyos pala natin buhay. At wala palang imposible sa Diyos na buhay. At kapag nararanasan mo ang Diyos na buhay, lalong lumalaki yung pagtitiwala mo sa Kanya. At lalong tumitibay ang iyong pananampalataya. Kapatid, kikilos ang Diyos para maging ganap tayo sa pananampalataya. Kaya huwag kang relax. Kapag ikaw ay na-relax at hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nananalangin, dadaling ka ng Panginoon kung saan hindi ka marerelax. At kapag ikaw ay natataranta, anong gagawin mo? Matuwa ka sapagkat may gagawin ng Diyos. Wala kang magagawa. Pero ang Diyos may magagawa.
Ito ang isang mapakagandang pangako ng Diyos. Walang pagsubok na darating sa iyo na hindi mo kaya. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang pagsubok na darating sa iyo na hindi mo kaya. Sisiguraduhin ng Diyos, bago niya pahintulutan si Satanas, lalagyan niya ito ng boundary. Pero wag mong papatayin si Job. Sige, lagyan mo siya ng bukol. Sige, lagyan mo siya ng pigsa. Ha? Wasakin mo negosyo niya, pero wag mo siyang papatayin. Patay ka sa akin. Okay? Alam na alam ng Diyos kung ano yung perfect situation. Alam na alam ng Diyos hanggang saan lang yung kakayahan natin. Ang laging nasa isip ng Diyos, mabuti para sa atin. Gustong-gusto ng Diyos, magtagumpay tayo. At ang napakagandang plano at destiny ng Diyos ay makakamit lang kapag lumalago tayo sa pananampalataya. Kapag hindi tayo lumago sa pananampalataya, hindi tayo lalago sa pag-asa. Kapag hindi tayo lumago sa pag-asa, hindi tayo lalago sa tunay na buhay. Mai-stuck tayo in the rock. Mai-stuck tayo kung saan lang tayo nandoon ngayon. Hindi yan ang plano ng Diyos. Ang sabi niya, ngunit maaasahan natin. Hallelujah. Ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan subukin na higit pa sa ating makakaya. Kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya. Sino daw ang gagawa ng paraan? Hallelujah. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Huwag mong papangunahan ng Diyos. Pag pinangunahan mo ang Diyos, batasin ang problema mo, lalo kang magkakaproblema. Mag-stay ka muna sa Panginoon. Lumagi ka muna sa paanan ng Diyos. Magbabad ka muna sa salita niya. Kaya nga ang susi daw ay ano? Babad. Sa presensya niya. Babad! Ang sikreto ko. Babad! Kung bakit ako masaya. Sa Panginoon, hindi ubrayin laging nagmamadali. Huwag mo madaliin. You have to wait on God. You have to stay quality time in the presence of God. Feasting on the Word of God, communing with God, confessing your needs sa Diyos. Siya ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Okay? Gustong-gusto ng Diyos, mapagtagumpayan natin ang iyong sitwasyon. Meron ka bang sitwasyon ngayon? Magalak ka. Ayan, no? Mga kapatid, ariin ninyong buong kagalakan. Consider it pure joy. Wow! Kung ikaw ay huhulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Meron ka bang tiisin ngayon? Meron ka bang kasama, taga mo ng pinagtitiisan? Kapitbahay? Anak, magulang, boyfriend, girlfriend, asawa? Nasasabi mo sa kanya, hanggang kailan ko ito pagtitiis ang Panginoon? Lagi ako na-high blood. Kung gusto niyo ba magbago yung kasama natin sa bahay o yung kapitbahay? Ang pagbabago sa nagsisimula? Sa labas ba? Sa loob. Kung gusto mo siyang baguhin, baguhin mo yung sarili mo. Kung hindi ka niyang hiningitian, huwag kang gaganti na hindi mo rin siyang hiningitian. Gulatin mo siya. Kawayan mo. Ngitian mo. Magtataka siya. Ano to, baliw? Ini-snub ko nang initian pa ako. Gantihan ko nga. Ha? Magkabaliwan na kami. Gantihan ng ngiti. Oh, sinong unang mabaliw? Talo. Ay, hindi ka mababaliw dahil nasa Panginoon ka eh. Mga kapatid, ang pagbabago, kung gusto mo, wag nating hintayin siya magbabago. Kapitbahay, yung kasama mo sa bahay. Meron nga isang executive lady sa opisina. Sa opisina, ha? Boss siya. Nasusunod siya, nagmamando siya. Christian siya. Pag uwi niya sa bahay,
Executive pa rin siya. Yung tatay at nanay niya, hindi makaporma sa kanya. Pero Christian siya. At ang panalangin niya, Panginoon, gusto ko maligtas ang tatay at nanay ko, pamilya ko, gusto ko maligtas. Bakit hindi ko sila makumbinsing maligtas? Ayun pala, sabi niya, Lord, baguhin mo sila! Pero alam niyo, nangusap ang Panginoon. Gusto mo silang maligtas? Ikaw ang magbago. Yung pagiging boss mo, iwan mo sa opisina. Pagdating sa bahay, hayaan mo yung mga magulang mo naman ang maging boss. Sumunod ka, magpasakop ka. Binago niya yung sarili niya. Nagulat yung mga magulang, nagkaroon na ng pagkakataon na masunod yung mga gusto nila, yung mga desisyon nila, nabigyan na ng laya. At nakita nila itong anak na nilang bossy-bossy, sumusunod na sa kanila, nagpapasakop na, naging mapagpakumbaba na. At nag-usap yung mag-asawa, ang sabi, pasay mo ba yung anak natin? Parang bumait. Ano kayang hangin ang umihip? Alam nyo, eventually, nadala niya sa Panginoon yung kanyang mga magulang. Bakit? Ang pagbabago ba nagsimula sa mga magulang? Sa kanya. Kaya kung gusto mong baguhin ang pasaway mong kaibigan, kapatid, asawa, ikaw muna ang magbago. Okay? Don't ever expect na ang pagbabago laging nagsisimula sa labas. On the inside. Magugulat ka. Okay? Ang sabi diyan, consider it pure joy. For the testing of your faith develops perseverance. At ang inyong pabayaan, ang pagtitiis, ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal. Anong ibig sabihin ng sakdal sa English? Sakdal. Ang ibig sabihin niya ay perfect. Other word for ganap. Ganap, sakdal. Ayun, no? Ganap. Walang anumang kakulangan. Yan ang gusto ng Diyos marating. Kaya hindi, huwag ka na magulat. Padadalahan tayo talaga ng mga iba't ibang problema. May dala akong sample eh. Itong sample ko. Ito. Alam nyo kung ano to? Uso ngayon to. Kaya dapat familiar ka na dito. Oh. Saan gagamitin to? Sa aso namin to. Sa pusa. Alam nyo, nag-release na, magre-release ng ating local official, si Mayor Toti, ng 50 million para lahat ng tao sa Cavite City mabakunahan ng antivirus na corona. Okay? At sa February, magsisimula na. Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Oh. Sino dito ang magpapabakuna? Taas ang kamay! I-repair na natin. Unahin na po nyo si, brother. Marami na tayong kapatiran sa Amerika, nagpa-vaksina. Okay? Ako po, hindi pa po ako makapag-desisyon. Gusto ko munang mauna si, ayun. Obserbahan ko siya kapag hindi siya nanginig. Sige, pwede na ako. Kaya lang, may mga bali-balita, di ba? Merong nanginginig, merong namatay, lalo na, parang tuloy, kasi hindi pa perfect eh. Kailangan madalian na yung demand. Kailangan eh. Kaysa sa magkaubusan. So, sa February, mag-uumpisa na ang bakunahan sa Pilipinas. Milyon-milyon na ang darating na COVID vaccine. Oh. At ito pa, may usapan pa. Ha? May usapan. Sinusulong to ni Senator Po, pero hindi pa to confirm ha. Ito'y kumakalat lang na usap-usapan. Pag hindi ka nabakunahan, wala kang certificate na ikaw ay naturukan. Pag wala kang certificate, hindi ka pwedeng umattend ng mga assembly. Oh. I-require, mga usher natin. Okay, mga usher, pag walang pinakitang certificate, huwag niyong papasukin. Sila Brother Dong, Tigerli,
wag na wag niyong papapasukin kapag walang certificate na na-vaccine ng taong to. O paano yan? Wala tayong choice. Kung hindi magpabakuna. Kasi pag hindi tayo nagpabakuna, hindi tayo makaka-attend ng mga assembly. Mananatilit, pwede pa rin naman sa online. Available din naman yung online natin eh. Good morning po everyone sa online. God bless. Sumusulong. Kaya talagang darating ang time na wala tayong choice. Kung hindi, ito ay tanggapin natin. At maraming, mga 10 yata yung klase. No, may Pfizer, may Moderna, at meron pang galing sa China, yung Sinovac. Sino ba yun? Hindi, Sinovac. May kumalat. May kumalat na nagpa-injection, babae. Sabi niya, wala naman akong nakikitang problema dahil maayos naman at nagpa-inject nga ako eh. Wala akong nakitang problema. Maya-maya nag-Chinese. Ate Katima, sika. Gumano na siya. Napalitan yung pagsasalita niya. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon kahit anong sitwasyon, kahit anong challenge, hindi tayo manlalamig. Magpapatuloy tayo sa Panginoon na mainit na sumasamba, nagpupuri at naglilingkod sa Kanya. Isang uri ng pananampalataya na talagang hindi na tayo madadaig. Kapag, ang sabi nila, kaya daw, ito ang problema eh. Pag nagpa-vaccine ka ba, hindi ka na ba magkaka-COVID? Sino makakasagot niyan? Pag nagpa-vaccine ba, hindi na magkaka-virus? Magkakaroon pa rin. Mahahawahan ka pa rin. Kaya lang, ang assurance na gusto nilang ibigay, hindi ka na madadaig kasi meron ka ng bakuna, may antibodies ka na. So, mahawahan ka man, hindi ka na mamamatay, hindi ka na mapapatay. Kasi may pangontra ka na. O ngayon, pag na-perfect ba yung pananampalataya natin, hindi na ba tayo madi-discourage? Hindi na ba tayo malulungkot? Hindi na ba tayo madi-distress? Mai-stress? Mai-stress pa rin tayo. Madi-discourage pa rin tayo. Pwede pa rin tayong manlamig. Pero hindi na tayo madadaig. Mapaglalabanan natin to at makakapagpatuloy tayo at mapagtatagumpayan natin ang anumang discouraging at difficult situation. Madadaanan pa rin natin yon. Okay? Ang sabi, dito sa... Kaya gustong-gusto ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, katulad ng 3 reasons, gustong-gusto ng Panginoon maging ganap yung pananampalataya natin, ma-perfect. Bakit? Ayan po, Maliwanag kung gano'n, kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ayaw ng Panginoon, mamiss natin yung maganda niyang plano. Di ba may magandang plano ang Diyos? May pagdadalhan sa atin ng Diyos. Let's go to the other side of the lake. Let's go to the other beautiful part of what I have planned for you. Ayaw ng Diyos na mag-fail tayo doon. Ayaw ng Diyos na hindi maganap, na magkaroon tayo ng isang buhay na punong-puno ng biyaya at pag-asa na inihanda ng Diyos. Ayaw ng Lord, ma-disqualify tayo. Ilan ba yung inilabas ni Moses sa Egypt? Sabi nila, mga around 1 million to 2 million. Pero lahat sila na-disqualify. At ilan lang ang nakapasok? 2, sino yun? Si Joshua at si Caleb lang. O imagine, ito ilan tayo ngayon dito, pati nasa baba. Siguro mga humigit kumulang tayo, di ba? 80. Wala isa man dito madi-disqualify. Lahat na nandito makakapasok sa promised land ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka madi-disqualify.
Oh, ayaw ng Diyos, isa man sa atin dito, hindi makakapasok. Lahat tayo dito, lahat, maski nasa labas at nasa loob, ay magtagumpay sa magandang plano at pagkatawag ng Diyos na buhay. Kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Kaya mga kapatid, kumikilos ang Diyos, binibigyan ka ng mabigat na pagsubok para maging ganap ang iyong pananampalataya. Huwag kang susuko. Kapit lang kapatid. Laban. Okay? Laban! Sumagot noon, eto merong isa, makikita mo, pero hindi mo makakain, matitikman. Ito po yung isang sitwasyon na wala nang makain ng mga tao. Ang kinakain na nila yung mga anak nila. Natikman nyo na ba yung mga anak nyo? Wag naman, Lord. Dumating sa matinding tribulation na wala na silang makain, kundi anak nila. At may hinula, si Propeta Elisha, ang sabi, bukas, mura na ang pagkain. Bukas, babahanan ng biyaya. Sabi ng salita ng Diyos. Ito yung captain of the guard, yung opisyal ng hari. Ang sabi niya, kahit na mapagpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganon. Ano ka? Hindi magiging ganon, kadami ang ani. Sabi ni Eliseo, makikita mo. Makikita natin, maririnig natin, darating na ang pagpapala ng Diyos. Ang kagalingan ng Diyos darating na. Ang breakthrough darating na. Pero pag hindi natin yan pinaniwalaan, hindi natin yan tinanggap, maririnig lang natin. Makikita lang natin, pero hindi natin matitikman. Gusto ba natin yon? Ayaw. Yan ang sinabi, dahil sa kawalan ng pananampalataya. Yun nga ang nangyari. Sa opisyal, dahil natapak-tapakan siya ng mga tao na nagsiksikan sa pintuan ng lungsod hanggang sa mamatay siya. Mga kapatid, sabi doon sa binasa natin, nung sinabi ng Panginoon, let's go to the other side. I have a beautiful destiny for you. Meron akong pagdadalahan sa inyo. At ang Panginoon ay nakatulog. And then they experience great danger. Sino dito ang gusto ng great danger? Wala. Pero may purpose ng Lord, pwede niyang ipahintulot yun. Sapagkat gusto niya nang makita yung sukat ng ating pananampalataya. Dahil ang unang hinahanap ng Diyos, kapag tayo ay nasa sitwasyong mabigat, gusto niyang makita, marinig yung sukat ng ating pananampalataya. Titingnan niya lagi kung ano yung reaksyon mo. Kung pupurihin mo pa rin ba siya? Kung sasambahin mo pa rin ba siya? Kung magpapahayag ka pa rin ba ng dakilang Diyos? Wala pa rin yung ayuda ng gobyerno. Alam niyo mga kapatid, ako sinuko ko na yan eh. Basta ako nakatingin ako sa Panginoon, purihin ng Diyos, salamat sa Diyos. Hindi ako magkukulang. At talaga namang hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Pero isang malamig na hapon, may tumatawag sa akin. Sekretary ng barangay namin, namamadali. Ang sabi, Pastor! Bakit to? Kagawad Ethel. Pastor, pumunta na kayo sa Liwilier. Bakit to? I-release na ho yung ayuda nyo. Ha? Sayang din yun. 13,000. Pag nito, hindi na ako nakaligo. Nakuha ko ang biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, great danger. Sabihin nga natin, great danger. Napuno ng tubig yung bangka dahil sa malakas na hangin at bigla na lang lumaki ang alon. Nataranta sila at ginising ang Panginoon at sinabi, nasaan ang inyong pananampalataya? Ano kaya kung doon sa bangka na yon, lumalaki ang alon, lumalakas ang hangin. Pero yung mga disipulo, instead na natakot, nataranta, mamatay na sila, instead na ginising nila ang Panginoon, hindi nila ginising. Ano kaya ang ginawa nila? Halika, mag-aawitan tayo sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord God! Tapos ang Panginoon nagising, sa kakasamba nila, sa kakapurin nila. At kung sanang gumising at nirebuke ang hangin. Ano kaya ganun? Malamang ganun mangyayari, ano? Kaso ang nangyari sa kanila, ano nangyari sa kanila?
natakot. Panginoon, di mo mahalintala, mamamatay na tayo, pabira ka naman! Mga kapatid, hindi porke kasama natin ang Panginoon, exempted tayo sa great danger. Titingnan ng Panginoon, kamusta na ang ating pananampalataya? Magrereklamo ka ba? Manlalamig ka ba? O magpupuri ka pa rin sa Diyos? Maglilingkod ka pa rin sa Diyos? Magsisimba ka pa rin patuloy sa ating buhay na Panginoon? Gusto ng Panginoon makita kung lumalago na tayo sa pananampalataya. Kung sa kabila ng napupuno na ng tubig ang bangka ng iyong buhay, hindi ka natatakot, sa halip ikaw ay lalong tumatapang. Dahil alam mo, hindi ka pababayaan at iiwan ng Diyos na buhay. Si David, na-distress. Sabi niya ganon, David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved. Malungkot na malungkot, nag-iiyakan sila. Halos wala na silang iluha sa matinding sitwasyon na nangyari sa kanila. Every man for his sons and for his daughters. Ano na ginawa ni David? But David encouraged himself. Pinalakas ni David ang kanyang sarili. Why is the downcast, O my soul? Put your hope in God and bless His mighty name. Kapatid, if you find yourself in a helpless, hopeless situation, circumstances, the best thing to do is encourage yourself. Palakasin mo yung loob mo sa harapan ng Diyos. At ito yung nagagawa ng mga taong nagkakaroon na ng ganap na pananampalataya. Ito yung mga tao na hindi exempted, ma-distress. Patuloy pa rin makaka-experience ng nakaka-discourage na situation. Pero mga kapatid, piliin mong palakasin yung loob mo. Hindi na makakatulong yung pambira naman. Akala ko pag nasa Panginoon na ako, hindi makarasagot yung problema. Pambira naman, oh. Ang hirap-hirap. Hayaan mong lumabas sa bibig mo ay mga salitang magbibigay ng kaluguran sa Diyos na buhay. Purihin mo siya lalo. Sambahin mo siya lalo. At yung iyak mo ay ibuhos mo sa Kanya. Magpakumbaba ka sa Panginoon at itataas ka ng Diyos na buhay. Ang ginawa ni King David, kasi babatuhin na siya eh. Pinagkakaisahan na siyang batuhin. Nung kanyang 600 mga tao na sinunog ang bahay kasi uuwi na sila, galing sila sa kanilang pinuntahan. Uuwi na sila. Pag uwi nila, anong inabutan nila? Sunog yung mga bahay nila. Sunog lahat yung gamit nila. Sunog yung lugar nila. At ang pinakamasakit, wala ni isang mahal sa buhay. Kinidnap. Sipin mo, lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, kinidnap. At yung mga kasama ni David na 600, nag-iyakan, talagang nalungkot sila. At ang gusto nilang sisihin, si David, ako dito takang-takay, bakit nila sisisihin si David? Kasi maaari sinasabi nila ko, kasi Haring David, kung saan mo kami dinadala, kung saan mo kami pinapupunta, ayan, wala kami mahal sa buhay. Darating ang time, maaaring magulat ka eh. Bakit ka sinisisi sa mga nangyari? Bakit ikaw ang nakikita ang may kasalanan? Huwag ka na magtaka. Pinahintulot yan ng Diyos na buhay. Pero sabi ng Panginoon dito, si David encouraged himself in the Lord. Alam nyo, nung pinalakas niya yung loob niya sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng ganap na pananampalataya, na-recover nila lahat ng nawala. Naibalik lahat yung mga kinuha sa kanila ng kalaban. Kapatid, ibabalik sa iyo ng Diyos ang lahat ng ninakaw sa iyo ng dyablo. Patuloy ka lang magpuri at magpakita ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi magtatagumpay ang dyablo sa atin. Hindi magtatagumpay ang pandemic sa atin. Hindi magtatagumpay ang coronavirus sa atin. Ang magtatagumpay ay ang magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya maganda palagi mong pinalalakas ang sarili mo sa harapan ng Diyos na buhay. Ang distress, ang ibig sabihin niyan, it implies an external and usually temporary
cause great physical or mental strain and stress. Okay? Mental stress or strain. Si Pedro, ang sabi din dyan ay, si Lord Jesus, ito sinirasami ni Pastor Honore dito eh. Kaya, hindi porke may perfect faith na tayo, hindi tayo makakaranas eh. Dito sinabi, ano nangyari? Ang sabi diyan, nagsimula ang Panginoong Hesus, sinabi niya si Pedro, at ang dalawang anak ni Zebedee, si isa niya, si John at si ano. Ang Panginoong Hesus ay nagsimulang mabagabag at maghinagpis ng lubos. At sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Sino nagsabi niyan? Si Jesus. Imagine si Jesus pa, may perfect faith yan. Pero naka-experience siya. Ang kagandahan, hindi siya nadaig. Hindi siya nalupig. Hindi siya napatigil. Kaya kapatid, we can only become unstoppable. We can only fulfill our destiny and the plan of God kapag tayo ay nagkaroon ng ganap na pananampalataya. Huwag tayong tumigil. Ito si Abraham. Kahit na wala ng pag-asa. Sabihin nga natin, wala ng pag-asa. Ito yung talagang nakaka-perfect ng faith. Yung mga sitwasyon na wala ng pag-asa. Sino dito gusto maging ganap ang pananampalataya? Taas ang kamay. Yan. Handa ka bang lumagay sa sitwasyong wala ng pag-asa? Pag sinabi ng tatay mo, wala ka ng pag-asa. Pag sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. 3 buwan na lang ang buhay mo. Pag sinabi ng best friend mo, wala ka ng pag-asang makapag-abroad. Wala ka ng pag-asa. Mga kapatid, ito yung nakaka-perfect talaga ng pananampalataya, pero mabigat to. Wala ka ng pag-asang makapagtapos. Wala ka ng pag-asang makapagpamilya. Dito sa mundo, usong-uso yan. Yung kawalan ng pag-asa. Wala ka ng pag-asang gumanda, pumugi, tumangkad. Pag gusto mong tumangkad, may pag-asa, di ba? Magsuot ka lang ng mataas na sapatos eh. Ibig sabihin, may paraan pa rin para magkaroon ng pag-asa. Ang sabi dito, wala ng pag-asa si Abraham. Pero nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Imagine wala ng pag-asa pero umasa na magiging ama. Gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Kumbaga, amoy lupa na siya, isang bulati na lang. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaring magkaanak. Alam nating wala tayong masyadong budget para magkaroon tayo ng negosyo. Alam nating wala tayong masyadong pera, magkaroon tayo ng sariling sasakyan. Magkaroon ka ng kailangan mong sasakyan. Alam nating limitado yung pera natin para mapagtapos yung ating mga anak. Alam nating hindi natin kayang magpa-repair ng bahay. Alam naman natin talaga lahat yan eh. Pero meron tayong Diyos na buhay na makakapitan at matatawagan. Hallelujah! Ganun pa man. Sabihin natin, ganun pa man. Yan ang magandang sasabihin natin. Ganun pa man, Lord, aasa pa rin ako sa iyo. At kapag narinig yan ng Panginoon, hindi na niya mapipigilan pagpalain tayo. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Hindi nang lamig, hindi nang hina. Sa halip, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang, yung pabigat niyang kawalang pag-asa, hindi nakapanghina, kundi lalo pang tumibay. Imagine walang pag-asa, nakakatibay pala ng pananampalataya yon. Kaya ang ganda pinuri niya ang Diyos dahil lubos siyang umaasa. Natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Meron bang kakayahan ng Diyos to pa rin ang kanyang pangako sa atin? Katulad ng pangako na hindi kita iiwan at pababayaan. May kapangyarihan ba ang Diyos na magawa niya yon? Hallelujah!
Meron nga isang pastor, umiiyak siya gabi. Dahil, sabi niya, Panginoon, nag-uumpisa pa kasi siya ng ministry. Nakatira siya sa lupang tent. Tapos wala siyang mesa, wala siyang silya, wala siyang, kahit ano wala. Meron siyang 3 kahilingan para magawa niya yung ministry niya. Umiiyak siya kasi wala siyang pera, wala siyang means. Gusto niya magkaroon ng lamesa para doon siya mag-aaral, doon din siya kakain. Nangyayari kasi, sa lupa siya kumakain, sa lupa din siya nag-aaral. Humingi din siya ng silya para may mauupuan. Kasi doon lagi siya nakaupo eh. Humingi din siya ng bisikleta para pang-visitation. Kaya lang imposible. Lahat ng miyembro niya, talagang, walang hirap talaga. Pati siya, umiiyak siya sa Panginoon. Umiiyak siya. At kinorek siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, humingi ka at ikaw ibibigyan. Kumato ka at ikaw pagbubuksan. At maghanap ka, ikaw makakasumpong. Di iniyak nga sa Panginoon yun. Alam niyo, pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon siya ng lamesa, silya at bisikleta. Sabihin niyo, tanong niyo, paano po? Merong isang Amerikanong missionary, pinabalik na ng kanilang church sa Amerika. Kaya yung kanyang mesa, silya at bisikleta, sa kanya na ibinigay. Oh, hallelujah, di ba? Sa dami ng pagbibigyan, siya ang napili. Alam niyo ba mga kapatid, may pinipili na ang Diyos para pagpalain ka? May pinili na ang Diyos, maaring para bigyan ka na ng libreng tanghalian ngayon. May pinili na ang Diyos para may magdala na ng hapunan mo mamaya. Basta relax ka lang sa Panginoon. Kapag may imposible kang sitwasyon, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Patuloy ka pa rin mag-quiet time. Huwag kang manlalamig. Huwag kang bibitaw. Sapagkat kapag bumitaw ka, nanlamig ka, ang unang matatalo, ikaw din. At sino magpepyesa, sino matutuwa? Ang dyablo. Para pakita mo sa dyablo, hindi, pupurihin ko pa rin ng Panginoon. At makakaranas ka ng breakthrough sa Diyos na buhay. Amen? And then, si Pablo, ang sabi niya, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asia. Napakabigat. Sabi nga po natin, napakabigat. Ayan nang dinanas nila, halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon, katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas. Past, present, progressive, and future. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito. May tulong ang Diyos. May biyaya ang Diyos. May past, may present, may future. Ililigtas tayo ng Diyos na buhay. Malagim na kamatayan man ang kinalalagyan natin, isang kawalang pag-asa ang ating pinagdadaanan, matuwa ka at magpuri ka sa Diyos na buhay. Ililigtas tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Ang sabi nga niya, dahil dyan na isulat niya rin, at yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganun. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Lubos ba natin kilala ang ating Panginoon? Sapagkat doon nakasalalay ang paglago natin, ang pagiging ganap natin sa pananampalataya. Mga kapatid, nagulat yung mga disipulo nung nirebuke ng Panginoon ang hangin at alon. At ang sabi nila, sino ba ito? Maski ang hangin at ang alon sumusunod sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, nakita ko, kaya pala inaalon ng Lord yung mga mabibigat na sitwasyon para magpakilala sa atin ng Panginoon. Para lumaki at lubusan nating makilala kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoong Hesukristo. Yun pala ang purpose noon dahil yun ang magiging susi para magkaroon tayo ng paglago hanggang sa maging ganap
ang ating pananampalataya. Hallelujah. At alam niyo ba mga kapatid, kumpleto rekado na ang kailangan natin. Ang sabi diyan, lahat ng bagay ibinigay na. Ayan o. Lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo makapamuhay ng Diyos, ibinigay na. Ayan o. Ito'y nasa ating pagkakilala. Ibinigay niya. Ngayon, hindi porke binigay na, automatic, wala na tayong gagawin. Hindi yan automatic, mga kapatid. May provision na, pero hindi automatic. Anong ibig sabihin yan? Dapat, dahil dito, sikapin ninyong idagdag. Meron pa rin tinatawag na pagsisikap. Meron pa rin sinasabing hard work na maidagdag. Okay? Doon po sa Calle Marino, meron po kaming challenge doon. Matapos ang Bible pagdating ng December. Kaya dito gusto ko rin i-challenge ang bawat isa. Meron ba kayong binigay dito yung guidelines para matapos ang buong Bible? Sino nakatanggap nun? Lahat ba tayo nakatanggap? Maganda kung wala pa kayo nun, humingi kayo kila Pastora, kay Ate Nora D. Kapag yung sinunod nyo sa December, tapos ang Bible. Dahil ang sabi dito ay sikapin ninyong idagdag, magsikap. Meron pa rin, inulit yan eh. Okay? Dahil ang taong wala ng karangyang iyan, ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin nyo, hindi kayo matutumba o matitisod. Sa halip, kayo ay maluwag, napapapasukin, saan yan? Sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. And then last, kapatid, if the sea couldn't stop Moses, if a wall couldn't stop Joshua, if a giant couldn't stop David, if death couldn't stop Jesus, then with God, nothing can stop us. Tayo ay unstoppable. Huwag tayong tumigil na magkaroon ng ganap na pananampalataya. Sapagkat ang Diyos committed. Pasalamatan natin kung tayo may mga sitwasyon, may mga kalagayan. Pasalamatan natin yung mga taong ginagamit ng Diyos. Pasalamatan natin ang mga instrumentong ito ng Diyos. Huwag tayong manlamig, huwag tayong panghinaan. Lalong tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, makarating tayo sa kabilang ibayo. Magtagumpay tayo sa pagkatawag ng Diyos na buhay. Wala isa man dito ang ma-disqualify. Sa halip, marating natin yung magandang plano ng Diyos to give us a hope and a future. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ngayon ay tumayo. Kung meron ka mang sitwasyon na pinagdadaanan, mas maganda awitan mo ang Panginoon, mapalapit tayo sa Kanya. Lalo tayong mapalapit sa Panginoon sa halip ng mapalayo. Mapag-init tayo kaysa sa tayo ay awitan natin siya, sambahin natin ang Diyos na buhay. Nihiling ko ang worship team na pangunahan tayo sa maiksing pagsamba at pagkatapos ay dumako na tayo sa ating pong communion. Tayo pong lahat ay yumuko. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Hindi napigilan ng Panginoong Hesus ng kamatayan sapagkat mayroong kagalakang that is set before Him. Na-endure niya at napagtagumpayan niya ang cross. At di nga siya nabigo, pagkalipas ng 3 araw muli siyang nabuhay. Walang kabiguan sa taong nananampalataya. Kaya kapatid, bago tayo dumako sa communion, sambahin natin ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawain sa atin. Na lalo tayong mapalapit sa Kanya, hindi mapalayo ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Awitan natin ang Panginoon.
dahil sa iyong pagmamahal. Katiyakan sa buhay ko'y Taglay. mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Yes, O Lord. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Yes, Lord. Mga kapatid, lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Sa pagkikibahagi natin sa communion, alalahanin natin na napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang lahat ng sasagabal sa atin para pigilan tayong hindi matupad at marating ang destiny na inilaan na ng Diyos sa bawat isa. Maging inspirasyon natin ang katagumpayan ng Panginoong Hesus. At kung naibigay niya ang kanyang sarili, kaya din niyang ibigay ang lahat ng kailangan natin. At sa pag-alaala natin sa kanyang kamatayan, mapuno tayo ng buhay na nanggagaling sa kanya. Mapuno tayo ng pag-asa sa pangako ng Diyos na sa lahat ng sitwasyon, sasamahan niya tayo at tutulungan. Siya ang gagawa ng paraan hanggang magtagumpay ang magandang pagkatawag niya sa atin. Humanda tayo ngayon sa pag-communion. Saliksikin natin ang ating mga puso. Mga minamahal na kapatid, mga anak ng Diyos, kung meron kang mga kabigatan ngayon, isuko mo ngayon sa Panginoon. Kung meron kang mga bagay na pinagdadaanan na parang maaring magpalamig sa iyo, maglayo sa iyo sa Panginoon, isuko mo sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya, magpapatuloy ka at hindi ka bibitiw. Lord, tinataas ko sa iyo ang bawat isa. Iunat mo yung mapagpalang kamay na sa pakikibahagi namin sa communion na ito, tumibay ang aming pananampalataya sapagkat napakalino ng ebidensya, Panginoon, na ikaw ay namatay dahil mahal na mahal mo kami at ikaw ay muling nabuhay para hindi mamatay ang aming mga pag-asa. Saliksikin mo ang puso namin ngayon, O Diyos. At habang hawak-hawak namin ang tinapay na ito, inaalala namin, O Diyos, na ito ay nabugbog, ito'y napako, naghirap, hanggang sa namatay, para patunayan mo sa amin ang kadakilaan ng iyong pagtatalaga, ng pagtatalaga ng iyong sarili, ng iyong buhay para kami ay iligtas. Kaya Lord, meron kaming katiyakan ngayon, hindi kami madadaig ng anumang problema. Kung dumadaan man kami sa discouragement ngayon, hindi kami madadaig nito sapagkat ikaw ay namatay para sa amin dahil sa dakila mong pag-ibig. Itaas natin ang tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. At sa pagkain natin ito, mapalakas ang ating pananampalataya na mayroong isang tagapagligtas na namatay para tayo ay magtagumpay. Hallelujah, Lord. Salamat sa katawan mo, O Diyos. Pasalamatan natin ng Panginoon, ating tagapagligtas na hindi napigilan ng kamatayan. Salamat po, O Diyos. Kumbinsidong-kumbinsido kami. Lubos na lubos ang aming ngayong katiyakan, ang aming pagtitiwala na mahal mo kami. Namatay ka para sa amin. Salamat po, O Diyos. At gawin mo kaming marapat. Linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. Linisin mo kami sa lahat ng mga naisip na sabit nagawa namin hindi naging kalugod-lugod sa inyo. At gawin mo kaming marapat. At sa pagkain namin ng tinapay, pagalingin mo ang aming lahat ng karamdaman, spiritual man o physical. Pagalingin mo maging ang material naming kalagayan. Panginoong Hesus, ang kamatayan mo, O Diyos, ang kasagutan sa aming mga pag-asa. Salamat po sa pangalan ni Hesus. Kainin po natin.
Itaas naman po natin ang sarong ito. Panginoon, salamat po sa muli naming pag-inom sa simbolong ito. Inaalala namin, O Diyos, na kami pinatawad mo na sa lahat ng aming karumihan. Inaalala namin ang iyong kamatayan na naging daan, Panginoon, upang magkaroon ng bagong tipan ang Diyos. Na ang lahat ng na kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Isang nilalang na punong-puno na ng pag-asa. Isang nilalang na sa pananampalataya ay nagkaroon na ng katiyakan ng kinabukasan. Na hindi na mapipigilan ng anumang sitwasyon, gaano man ito ka-helpless o hopeless, O Diyos. Salamat, salamat. Umabot ka sa commitment na ibuhos ang banal na dugo para matupad ang plano sa amin ng Diyos. Salamat po, Panginoong Hesus. Inumin na po natin ito. Pasalamatan natin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Angkinin natin ang kagalingan. Angkinin natin ang kalakasan. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Handa kami, Panginoon, na gamitin mo anumang sitwasyon para maging ganap kami sa pananampalataya. At hindi kami bibitaw, Panginoon. Lalabang kami, Panginoon, sapagkat nakuha mo na ang tagumpay para sa amin. Salamat, salamat sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang umaga po. It's giving time na po. Narito po ako ngayon kung saan dinaraos po namin yung Bible study namin every night at yung intercessory po every 12 p.m. sa lugar po ito. So, it's giving time na po. Dapat po excited tayo at hindi po exhausted. Maraming Kristiyano pagdating sa giving, na-exhaust sila. Pagod sila kaiisip kung ibibigay ba nila kanilang tithes or magbibigay pa sila. Pero bilang isang Kristiyano na nasunod, Kristiyanong namumuhay ang pagsunod sa Panginoon, dapat po excited tayo. Dahil po ang pagbibigay ay isang opportunity para maranasan po natin yung biyaya ng Lord, maranasan natin yung katapatan ng pangako ng ating Panginoon. Saan po ito matatagpuan? Sa Malakay 3:10. Sabi doon, ibigay po natin ang ating buong tithes and offering. Kundi buksan niya ang durungawan ng langit. So dapat na-excite tayo na bubuksan ni Lord ang durungawan dahil bibigay ako sa Kanya ngayon. So, makita po natin na ano po yung pinanggagalingan ng pagbibigay na ito. Una po, binigay ng Diyos yung Kanyang bugtong na anak. Siya po yung unang nagbigay. Tapos si Jesus naman po, binigay po yung Kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang ating pong Diyos ay nagbigay at patuloy na nagbibigay sa atin. So tayo bilang isang Kristiyano, ano po yung maibibigay natin? Are we giving our whole tithes and offering? Or hindi po? Nasa pagsunod po natin yan. Kung paano natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos, kung paano natin sinusunod po ang salita ng Diyos. So ako excited po. Bakit po? Naranasan ko po paano kumilos ang Panginoon. Naranasan ko kung paano yung totoo yung kanyang pong salita na bubuksan ng durungawan ng langit. Katulad po rito sa gawain po namin dito. Ibinigay ko po yung aking time sa kanila, itong pandemic, at nakita ko po yung bunga ng pagbibigay ko ng time. Dahil ang Lord patuloy na nagbibigay po sa amin. Maraming pagkakataon na pong pinatunayan niya sa amin sa gawain dito kung paano niya ibigay yung aming mga panalangin, kasagutan sa panalangin po namin. Kaya napakasarap po talaga na magbigay. Bigay ng buhay, bigay ng oras, bigay ng talento natin, magbigay ng pagkakataon para abutin po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kapitbahay po natin, at magbigay po ng ating tithes, ng ating whole tithes and offering. Ang pagbibigay po ng ating whole tithes and offering, ito po ay pagsunod sa Panginoon at ito po ay pagkakataon para po maabot natin yung iba. Dahil yung mga nalilikom po natin ay para po saan? Pag-abot doon sa iba nating mga kababayan,
mga ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung ibinibigay po natin doon sa Abedul ay para mapunan yung pangangailangan sa storehouse or sa church po natin. The more na nagbibigay tayo, the more na sumusunod po tayo sa Panginoon, the more na kumikilos po kayo sa atin. Hindi lamang sa church, lalo tigit sa taong nagbigay. Kaya purihin po ang Panginoon nawa ang bawat isa po sa umagang ito ay maging excited po tayo, maging masaya tayo sa pagbibigay. Dahil sabi nga, tinitingnan ng Diyos yung masayang puso na nagbibigay. Dahil nung ibinigay ni Lord ang kanyang na anak, napakasaya niya. Dahil alam niya ang tao ay hindi na magsasuffer. Kaya nawa tayo po lahat ngayon excited at hindi po exhausted kaya isip kung ano po yung ating bibigay. Amen po ba? So, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras po ito, sa opportunity para magbigay, Panginoon, ng aming tithes and offering. Lord, I pray doon sa mga taong magbibigay, mag-aabot, mag-extend na kanilang kamay para sumunod, para po, Lord God, na maiabot yung ibang mga tao. I-bless mo po ang bawat kamay na ito, Lord God. At sa bawat hindi po makapagbibigay, Lord, dalangin po namin. Pag mayroon mo sila, magkaroon po sila ng trabaho, magkaroon sila ng income, upang sa pagtanggap po nila ng kanilang sahod o anumang sideline, Lord, pagbigay po sila at ma-experience nila sa mga pangako ng katapatan ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras mong ito. Pinabalik namin ang salamat sa katugunan ng aming dalangin, sa pagbibigay mo, Panginoon, at pagbubuhos mo ng biyaya sa amin na walang sapat na kalangkin. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, nakataas ang aming mga kamay sa aming pong pagpapahayag na sa iyo lamang po kami sumusuko, O Diyos. Sa iyo lamang po kami umaasa. Sa iyo lamang kami kumakapit, O Diyos. Sa buong linggong ito, patuloy mong, Panginoon, patatagin ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming huwag bibitiw sa iyo ano man ang mangyari, Panginoon. Maaring ito man ang last Sunday o hindi, kakapit kami lalong matibay sa iyo, Panginoon. Gagawin namin ng lahat, magsigasig kaming tumibay ang pananampalataya. Ngayong alam namin, mayroon ng provision para mangyari ito. Gagamitin namin ng lahat, pati ang cell group, pati ang devotion, pati ang online, pati ang on-site. Matupad lang ang plano mo sa amin, O Diyos. At yan ay mangyayari kapag patuloy kaming nagiging ganap sa pananampalataya. Magiging unstoppable kami, O Diyos. Wala nang makakapagpalamig sa amin. Wala nang makakapagpatigil sa amin. Magtatagumpay kami at makakarating kami to the other side of the lake, O God. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Inaangkin namin ang patuloy na biyaya sa dakilang pag-ibig ng Amang Diyos sa aming lahat. Ang masaganang biyaya ni Kristo Jesus sa aming Panginoon. Ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa amin. Maranasan namin. Magliwanag kami sa iyong biyaya sa buong linggong ito. Inaangkin namin ang lahat ng ito by faith in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say, God bless you, people of God. God bless you.